Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kaniyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong igagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, ang talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito. Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga ito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo po sa araw na ito, gumamit sa Jesus ng isang talinhaga tungkol sa pagtubo ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang manghahasik. Maliwanag na sinasabi dito na naghihintay siya hanggang paglipas ng gabi. Magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain.
tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ibig sabihin po nito, ang pagtatrabaho natin o paglilingkod sa ubasan ng Diyos ay hindi natin kontrolado ang kahihinatnan. Tayo po ay pawang mga lingkod at katuwang ng Diyos. Tayo ay kaniyang mga katulong sa pagtatanim. Subalit, hindi natin alam kung kailan ito mamumunga at lalago. Kaya makakaasa tayo na kapag gumawa tayo ng mabuti, lahat ng ito ay may mabuting bunga din. Uulitin ko po, kapag tayo ay gumawa ng mabuti, makakaasa tayo na ito ay may mabuting bunga din. Hindi man natin makita iyon, hindi rin natin man makikita ang kaniyang paglaki. Pero sigurado tayo na ang mabuti ay mag-aani din ng mabuti. Kaya ganito din tayo sa ating buhay sa mundong ito. Kapag tayo ay nagtatanim ng mabuti, asahan natin sa darating na panahon, aanihin din natin ang mabubuting bunga nito. Kaya nga kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa, makakaasa tayo na ang kabutihan mararanasan din natin pagdating ng panahon. Pero kung tayo'y palagawa ng masama, asahan natin na ito ay may masamang epekto o bunga din sa atin. Di ba't ganito rin ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? May mga panalangin at pagsusumamo ang ating puso na hindi natin alam kung kailan ang eksaktong panahon upang sagutin ng Diyos. Ngunit, hindi tayo agad sumusuko sa ating panalangin. Dapat, kagaya ng bunga ng mustasa, tahimik tayong naghihintay sa tamang panahon ng Diyos. Dapat, habang tayo'y naghihintay, sumisibol ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating puso, hindi ang pagkainip. Sabi nga sa unang pagbasa, dapat huwag tayong mawawalan ng ating pag-asa sa Panginoon. Hindi lang tayo dapat sumibol, dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa ang ginawang halimbawa ng Panginoon. Sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, lumalagong napakalaki. Ganito rin nagsimula ang ating simbahan. Dati, napakaliit. Ang kasama ni Jesus Nazareno, 12 apostol. Ngayon, higit bilyon na tayo. Ganito ang misteryo ng Diyos. Hindi natin masasaklaw sa ating pag-iisip. At panghuli, ang binhi ay dapat laging mamunga ng mabuti. Kaya nga mahalaga ang misyon ng simbahan na ipangaral at ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Naway matanggap ng lahat na si Jesus Nazareno ang tunay na Panginoon at tagapagligtas at isabuhay ito sa pagbibigay saksi kay Kristo. Dahil kung hindi ninyo maitatanong,
marami pa ang pwede nating gawin. Bilyong-bilyong tao pa ang hindi nakakakilala kay Jesus Nazareno. Maraming tao walang paniniwala sa Diyos. Kaya malaki ang ating mga tungkulin. Malaki ang ating responsibilidad na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. At huwag tayong mag-alala. Sa tamang panahon, ang ating pagsusumikap ay magbubunga. Tayo'y tatawagin ng Diyos para makamtan ang kaniyang kaluwalhatian sa mga taong nagtanim ng kaniyang binhi, naghintay ng may pananampalataya at nagtiyaga hanggang ito ay sumibol at lumago. Mga kapatid kay Kristo, bawat isa sa atin pinagkalooban ni Jesus Nazareno ng binhi ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Ang mga binhing ito hindi maiaalis sa ating puso. Hindi mananakaw ninuman. Uulitin ko po, ang binhi ng pag-asa, pag-ibig at pananampalatayang ipinunla sa ating puso. Walang sino man ang pwedeng magnakaw. Bawat isa sa atin may tungkuling gawing makabuluhan ang kaniyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Uulitin ko po, tayong lahat may tungkuling maging makabuluhan ang ating buhay. Kaya nga ang magandang katanungan, kamusta na po ang inyong paglilingkod sa Diyos? Namumunga na ba ang binhing itinanim sa inyo ng Panginoon? Sumisibol na ba ito? Nagiging mabunga? At higit sa lahat, nagiging makabuluhan ba? Mga kapatid kay Kristo, kung hindi pa tayo lumalago, huwag tayong mainip. May tamang panahon. Basta kumapit lamang tayo kay Jesus Nazareno. Gaya ng butil ng mustasa, hindi natin alam kung kailan ito lalago. Subalit, makakaasa tayo kapag mabuti ang ating ipinunla, kapag mabuti ang ating ginawa, mabuti rin ang ating aanihin, at mabuti rin ang ating aasahan mula sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.